Sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Today is the first Friday of August 2021. And we are going to celebrate or commemorate the Last Supper. What is the Last Supper? The Last Supper is the final meal of our Lord Jesus Christ while He was on earth together with His disciple. When it happened in Jerusalem during the Passover celebration and before the crucifixion of our Lord Jesus Christ. So what is now the significance of the Last Supper for us? There are two elements involved in the Last Supper. First, the bread. In Matthew chapter 26 verse 26 it says, "While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to His disciples, saying, 'Take and eat, this is my body.'" The bread signifies the body of Christ. And the second element is the wine. In Matthew chapter 26 verse 27 to 28 it says, "Then He took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, 'Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.'" The wine signifies the blood of Christ. In 1 Corinthians chapter 11 verse 26 it says, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Therefore, the Lord's Supper is the commemoration in remembrance of the death of our Lord Jesus Christ, who died on the cross for the redemption of our sins. Is there any requirements to participate in the Last Supper? Yes, there is a requirement. First, you must be a follower of Christ. You have accepted Christ as your Lord and Savior. And second, there is a warning given to us by Paul. In 1 Corinthians chapter 11 verse 28, he says, "A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup." Why we need to examine before we eat of the bread and drinks of the cup? In 1 Corinthians chapter 11 verse 27, 29, and 30, it says, "Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord, he eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and sick, and many of you have fallen asleep." So before we partake in the Lord's Supper, let us examine ourselves and confess our sins, so that maybe be worthy to participate in the Lord's Supper for this morning. Let us have a moment of silence and humble down ourselves before we partake the Lord's Supper. Let us confess our sins, ask forgiveness, and focus our minds on Christ's sacrifice on the cross of Calvary for our salvation. Let us all have a moment of personal prayer.
1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Let us all receive together the symbol of the body of Christ. First Corinthians chapter 11, verse 25, it says, In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. Let us all receive together the symbol of the blood of Christ. Let us pray. Father God, thank you so much for your Son Jesus Christ, who died on the cross of Calvary for the redemption of our sins. Thank you for the privilege to be called your sons and daughters. May you continue to protect our testimony so that the world will know that we have a living God and we are saved by the blood of Jesus. Amen. Amen. As dawn broke, he arose. Jesus was coming for his kingdom, coming to save man from sin, coming to crush the hold of death from within, coming so man could live with him forever. But man's heart did not desire his saving grace. He came humbly on the unbroken foal of a donkey. As he entered the city, the people rejoiced, but Jesus wept. You see, the crowds didn't want forgiveness and mercy. They desired an earthly victory. They followed Jesus for misguided reasons. They followed his works, but denied the freedom in his words. He came for a spiritual kingdom, not of earth, but the kingdom of heaven. And though legions of angels knelt before him, he did not come to wage war on the Romans, but to wage war on religion. That cancerous hypocrisy driven by pride, which concluded that the sinner should be shamed and excluded. But these very sinners were the purpose of his crucifixion. Make no mistake, Jesus did not die a victim. He was instead the willing sacrifice for our sin. We worship Jesus today, not because of what he may do for us, but because of who he is to us, our King, our Messiah, and our God, who brought his kingdom through a cross, the heavy cost that pointed to a promise, a revelation that one day will stand with every nation, tribe, and language. Palm branches lifted high, one voice united in a deafening cry. Salvation belongs to our God. Jesus is here. His kingdom is here. The Lord is good, and His love endures forever. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat yan, mga kapatid. It's a beautiful Friday morning today, and welcome to our church online worship. Amen? Here at KKCF. Okay? We welcome po ang ating lahat ng mga kaibigan, mga kapatiran dyan na nasa kanilang mga bahay o nasa kanilang mga trabaho. O kung nasaan man sila ngayon, sa mga opisina, kung mayroong nag-overtime.
Hallelujah! So, welcome po kayo lahat sa umagang ito at sama-sama po tayo magpuri na naman. Sa umagang ito, purihin natin ang walang ibang Diyos na makapangyarihan. Amen? Ating Panginoong Diyos, ating Ama na nasa langit. Hallelujah! So, ating siyang pasalamatan, ating ibalik sa Kanya ang lahat ng mataas na papuri sa lahat ng mga ginagawa niya sa ating mga buhay at sa ating mga pamilya. Amen? At kahit man ngayon ay nagkaranas pa rin tayo ng mga pandemya, but God never forsaken us. Amen? He is there in our side. Amen? Nakikita natin na ang Kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Kung gaano po tayo niya inalagaan, kung saan po tayo papunta. Siguro may mga kapatiran rin tayong na nahawa ng itong sakit, but God really healed him. Amen? So, salamat po ating purihan ang Diyos ng yung good news na yan, because our God is with us. Amen? Napakapangyarihan po nating Panginoon at walang imposible po sa Kanya. At dapat lang po tayong manalig sa Kanya, ibalik natin ang ating dapat nakadepende po tayo sa Kanya. Amen? Lahat ng mga pagsubok natin, wala po yan sa Panginoon. Ibigay natin yan sa Panginoon. Huwag po tayo mag-worry. Kung ano mang nangyayari sa ating kapaligiran, ilahad natin sa Panginoon at siyang magbigay daan o maghanap ng daan para po sa kalutasan. Amen. Hallelujah. Praise God. So once again, welcome ko po ang lahat at huwag po ko kayong kalimutan na mag-subscribe sa ating FB Live, sa ating FB page, and then we have also our YouTube channel. Okay? So, KKCF Church. So, hallelujah. So, I praise God po sa ating mga buhay dyan at ating pasalamatan ng Diyos na andito pa rin tayo, nagsama-sama. Amen? Hallelujah. So, nagdaang isang linggo na naman at ngayon, I feel victory in the name of Jesus. Hallelujah. So, ating siyang purihin. Dapat lang siyang ating purihin sa umagang ito. Sama-sama natin siyang awitan. At lahat, dapat nakahanda tayo sa ating mga sarili, ating mga pamilya ngayon, na mga sama-sama magpuri. Samahan niyo po ako na magpuri sa ating Diyos na buhay nitong umaga. Amen. At alam natin na siya ay buhay. He is alive today. Amen. Iniwala ba kayo diyan? Hallelujah. Ating nga palakpakan nga ang ating Panginoon. Amen. At napakabuti po natin ang Diyos at siya po ay tapat na tapat sa ating buhay. At dapat po natin yung tandaan sa bawat oras, sa bawat araw ng ating buhay. Bawat nating paggising, dapat siya ang nauna at pasalamatan natin siya. Hallelujah. Sinabi pa nga ng Psalm 145, verses 1 to 7. It says here, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. For every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of your power. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning. We want to glorify your name, Father God. We want to lift up your name, Father God, this morning, O God, in our lives, Panginoon. Awitan ka namin, Panginoon, pasalamatan, itaas namin ang iyong pangalan, O Lord God, sa aming mga buhay ngayon. Sama-sama kami mag-awitan, magbigay ng papuri sa iyo, Lord, sa iyong pangalan, O Lord God. Lord, for there is no other name to be praised, and you are worthy of all our thanksgiving. Hallelujah. Lord God, ibalik namin sa iyo lahat ng papuri. At ngayong umaga, Panginoon, ay aming pong inihingi sa iyo, Lord, ang iyong guidance, Panginoon, ang iyong pag-protection sa isa't isa, Panginoon. Tabunan mo po kami, Panginoon, sa your most precious blood, O God, na kami po ay yung destruction ng kaaway, Panginoon, ay hindi po mangyayari, Panginoon, at ang tuloy-tuloy, Panginoon, ang aming pagpuri sa iyong pangalan, O God. Hallelujah. Lord, let your name be glorified today, Panginoon, sa aming mga buhay. Habang kami ay nagpupuri, Panginoon, nakikinig sa iyong salita, O Lord God,
Lord, thank you, Lord God, for the message today, Panginoon, aming mapakinggan, Panginoon, buksan po, Panginoon, ang aming mga isipan at puso, Lord God, na ito po'y makapagbigay po sa amin ng blessing po, Lord, sa isa't isa po sa amin, Lord, ang iyong salita, Lord God. Lord, purihin ka, O Diyos, sa lahat ng iyong kabutihan na ginagawa po sa amin, Panginoon. Hallelujah. And we give you all the glory, honor, and majesty through the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Blessed be your name in the land that is plentiful. Your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when you're found in the desert place. We walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out of, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, in the sun shining down on me, in the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, there is pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. At your feet I bow. There is none like you. For all that I have found, all I want is you. For
for all the wonders you do and all that you are. What can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God, I'm humbled by the life you give. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. At your feet I bow. There is none like you. For all that I have found, all I want is you. For all the wonders you do and all that you are, what can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God, I'm humbled by the life you give. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. Wonderful, magnificent God, I'm humbled by the life you give. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful, magnificent God, I'm humbled by the life you give. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful, you are wonderful. Wonderful, you are wonderful. Wonderful, you are wonderful. Wonderful, magnificent God.
magandang hapon po sa bawat isa sa inyo, sa ating lahat, mga kapatid. Sa hapong ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Saan mang dako ng mundo kayo nandoon, ako'y nagpapasalamat at nawa ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. I pray na samahan kayo palagi ng Lord at ang mga buhay ninyo ay magkaroon palagi ng kalakasan. Sa hapong ito, pag-uusapan po natin ang sanctification and growth. No? Sanctification and growth. Handa ka na ba? Amen. Handa ka na ba? Kung handa ka na, dapat may ballpen, may papel, kasi walang matalas na isip sa dulo ng ballpen. Pag sinulat mo to, nag-take note ka, hindi mo ito makakalimutan, kapatid. At kapag nag-take note ka, pag binuksan mo uli ang iyong mga notebook, sigurado maalala mo ang topic natin sa hapong ito. No? Amen? Tayong lahat ay manalangin bago tayo mag-umpisa. Dakilang Diyos at aming Ama, nagpapasalamat kami sa hapong ito. At dalangin namin sa hapong ito, give us knowledge and wisdom, Lord. At ikaw siyang patuloy na mangusap sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga salita naming pagbubulay-bulayan. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As a child of God, mga kapatid, as a child of God, dapat maintindihan natin na ang buhay natin ngayon ay tinubos na ni Kristo. Ang ating katawang panglupa ay pinalitan na, no? Binili ng dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi doon sa Hebreo 13 verse 12, no, sabi niya doon, by the blood of Jesus I am sanctified. By the blood of Jesus I am sanctified. Sabi niya sa ibang talata, by the blood of Jesus I am redeemed. Kaya ang ating katawang panglupa ngayon, kapatid, iba ka na pala ngayon. Dapat iba ang galaw mo ngayon. So pag-uusapan natin ang 1 Timothy 6:11 and 12. 1 Timothy 6:11 and 12. Sabi niya doon, but you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of eternal life, to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Napakaganda ang talatang ito na ating pag-uusapan sa hapong ito. Pero mga kapatid, maraming tao ngayon ang nakakalungkot. Dahil ang marami ngayon ay nagtatanong, bakit nangyari ang pandemic ngayon? At hanggang kailan kaya ito mangyayari? May katapusan ba kaya ito? Ito yung maraming tao ngayon ang tinatanong nila sa kanilang kaisipan. Pag nanonood ka ng TV, puro nakakatakot, no? Katakatakutan ang napapanood mo sa TV, no? Sa mga news ngayon, iba't ibang nakakatakot. Ngunit, kapatid, balikan natin sa Tagalog naman. Ang 1 Timothy 6:11, 12. Sabi niya doon, ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. Verse 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos, ang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Napakaganda ang talatang ito. Sa hapong ito, ang mga taong nagtatanong bakit nangyaring ito, kapatid, ito'y matatagpuan din po sa Lumang Tipan. Ang sabi niya doon sa Lumang Tipan, sa Habakuk 1:1-4. Sabi niya doon, how long, O Lord, must I call for help, but you do not listen? Or cry out to you, violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice?
Why do you tolerate wrong distraction? And conflict abounds. Therefore, the law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked hymn in the righteous, so that justice is prevented. Kapatid, yung mga tao na nagtatanong ngayon, na itanong na rin po yan dati. Napansin nyo ba, sa mundo natin na ginagalawan ngayon, puro nakakatakot, puro worries, no? Puro worries ang nakapapanood natin sa TV, mga balita. Totoo po, marami po sa atin ang natatakot, no? At nag-aalala. But, sir, ma'am, ate, kuya, totoo po may takot. Sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ito ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Totoo may takot. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Balikan natin ang talataan ng 1 Timothy. Ipaglaban mo ng mabuti ang iyong pananampalataya. Fight the good fight of faith. Ipaglaban, no? Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Ang ipahayag mo sa marami, no, saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Marahil marami sa atin, sir, ma'am, ate, kuya. Marami sa atin sa panahon nito ang tumigil na lang. Marahil marami sa atin ang tumigil sa gitna ng matagumpay na ang kanilang buhay. Marami sa atin na marami ng magagandang buhay, may negosyo na, kaya hindi na naalala ang mission niya, ang assignment niya kay Lord. Naalala ko po, no, ang lumang tipan, no, ang kwento ni Moises, ang pagdala niya sa mga Israelites papunta doon sa Promised Land. Alam niyo po bang tumigil sila sa Haran? At doon sa gitna ng kanilang pagtigil, nakontento na ang bawat isa sa kanila. Ang nangyari, nagtayo na lang ng kanya-kanyang mga tent, kanya-kanyang bahay. Nagpagandahan. Grabe, nagtayo ng mga negosyo. Ang mga bahay, may terrace pa. Up and down na. Grabe. Kaya, nakontento na sila. Nakalimutan nila na mayroon pa silang assignment. At ang sabi, karamihan sa kanila, Lord, okay na ako dito, Lord. Okay na ako. Wag mo na kami abalahin. Sabi na kay Moises, okay na tayo dito. Wag na tayo umalis. Marami sa atin ng ganyan. Pag okay na ang buhay, Lord, okay na ako, Lord. Hayaan mo na mag-evangelize, mag-ministry ang iba. Okay na ako. Marami sa atin na pag nagkaroon ng katagumpayan ng buhay, tumigil na. Dahil nagkaroon na ng magandang buhay, no? Successful life na, grabe, pakapi-kapi na lang. Maganda naman kasi ang negosyo ko. Maganda na ang buhay ko. Maganda na hanap buhay. Grabe, no? May sasakyan na, may kotse niya, no? May bagong bahay. Ano pa? Kaya ang karamihan sa atin tumigil. Hindi nila naalala na mayroon pala silang assignment sa ating Panginoon. Tanong, yan ba talaga ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Kapatid, ang pinapagawa sa atin ng Panginoon ay yung Matthew 28, 19-20. Pakikita mo, go and make disciple. Yung iba, nakalimutan na ang pinapagawa sa atin, yung assignment na yon, no? Nag-disconnect kay Lord. Grabe. Kasi okay na ako, Lord. May negosyo na ako. May kotse na. May bahay na. Okay na ako, Lord. Grabe, no? Nag-disconnect na kay Lord. Kasi ang katotohanan, hindi po sila caught by the vision. Kapag caught by the vision ka, kapatid, sigurado, ipaglaban mo, maalala mo ang assignment mo kay Lord. Balikan natin ang verse 13.
Fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. May vision si Lord na pinapagawa sa atin. May assignment si Lord na pinapagawa sa atin. Ulitin ko, may assignment si Lord na pinapagawa sa atin. Anong assignment niya sa atin? Number 1, sulat mo ito kapatid. Ang assignment natin is we help someone to find their way back to God. We help someone find their way back to God. Kahit sa panahon ng pandemic na ito, kahit sa panahon ng kahirapan na nangyayari sa mundong ito, kapatid, mayroon tayong assignment. Mag-win tayo ng maraming kaluluwa. Win soul and make disciple. The harvest is ripening. Ulitin ko, the harvest is ripening. Napaka-inam kung ang ating buhay, kapatid, ay matuto tayo sa lahat ng bagay. Kung nakaraang taon, wala kang ginagawa, dapat ngayon may gagawin ka. Dapat gagawin mo 10 times better than before. Ulitin ko, dapat gagawin mo 10 times better than before. Tanong mo, Pastor, ikaw ba may ginagawa sa panahon ng pandemic? Atin-atin lang, kapatid. Last month, mahigit 100 na kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoon. At nasa process sila ngayon ng consolidation. Ulitin ko, mahigit 100 ang tumanggap sa Panginoon dahil hindi po tayo tumigil sa panahon ng pandemic. Bakit? Dahil tayo ay may mission. Tayo ay may assignment. Ang unang natutuwang-tuwa sa aming bayan, ang aming mayor. Sunod ang aming hepe. Saksi ang aming mayor, saksi ang aming hepe, at ang mga kapitan na mga konsehal sa mga taong ito na tumanggap, nagbalik loob sa Panginoon, at ang buhay nila ay inayos. So, may gagawin tayo. Ano ang assignment natin kay Lord? We help someone to find their way back to God. Pangalawa, we help someone find their way back to order. Ulitin ko. Pangalawa, we help someone find their way back to order. Maraming tao ang nasira ang buhay. Maraming tao ang gulong-gulo. Maraming tao ang litong-lito. Grabe, marami dyan Kristiyano pero lasinggero. Marami dyan Kristiyano pero chismoso. Marami dyan Kristiyano pasaway. Marami dyan Kristiyano sugarol. Kasi nagre-religion lang. Kapatid, grabe. Pag nagre-religion ka lang, sigurado, mahirapan sa'yo si Lord. Buti pa nga, yung demonyo, nung pinalayas si Lord, nanginginig pa. Umalis agad. Pero yung mga taong nag-religious lang sa buhay nila, nako, ang titigas ng ulo. Grabe, ang tatamad, no? Nung nasa abroad, paiyak-iyak pa, Lord, tulungan mo ako. Lord, samahan mo ako. Grabe. Pero nung umuwi sa Pilipinas, pabanjing-banjing nila na lang. Kasi, okay na ako, Lord, eh. Hayaan mo na sila dyan. Mga elder, no? Mga leader. Hayaan mo na sila. Mayroon kasing takot. Totoo po. Yung takot, fear, paralyze your anointing. Ulitin ko. Fear, paralyze your anointing. Pangalawa, fear, blind your divine setup. Fear, blind your divine setup. Pangatlo, fear, rob your spiritual leadership gift. Ulitin ko. Fear, rob your spiritual leadership gift. Pag may takot ka, sigurado, hindi nakikilos. Hindi nagagalaw. Kasi may takot. Pandemic kasi ngayon, pastor eh. Kasi may COVID. Kapatid, habang may COVID,
habang may pagsubok, dapat gumalaw ka. Ang buhay mo 10 times better than before. Dapat yun gagawin mo. 10 times better than before. Kung dati pa banjing-banjing ka lang, wala kang ginagawa, ngayon may gagawin ka kasi may assignment sa'yo ni Lord. Si Lord sa'yo. Kung ikaw ngayon ay pabanjing-banjing ka, tandaan mo, one day, baka kukunin ka na agad ni Lord. Pero dahil may plano pa sa'yo si Lord, may maganda pang plano si Lord sa buhay mo, hindi ka pa kukunin ni Lord. Sasamahan ka pa niya, iingatan ka niya, at gagamitin ka pa sa ministry na pinapagawa sa iyo si Lord. Amen? Ipaglaban mo ng mabuti ang iyong pananampalataya. Sabi doon, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Kapatid, marami ngayon sa atin ang natatakot. Totoo po, may takot. But ang sabi ng Lord, huwag kang matakot. Ang kailangan lang po natin sa panahon nito, we need to change our mindset. Change our mindset. Change your mindset, kapatid. Why? Kasi pag hindi mo binago yung isip mo, sigurado manatili yung takot sa'yo. Sabi nga, di ba? You must grow. Grow. Lumago ka. Ang paglago ay kailangan may bunga. Amen. May kailangan sa buhay natin may bunga, no? Be fruitful. Why? Kasi pag hindi ka lumago, sigurado bansot ka, no? Pag hindi ka lumago, ibig sabihin you are disconnected with God. Grabe. Pansinin mo, nung hindi ka nakakonect kay Lord, ang buhay mo nagkawindang-windang, no? Pag sinabi mong be fruitful, ibig sabihin, dapat may bunga ang buhay mo ngayon. Kung sinabi natin, we must grow. Grow, lumago. Ang paglago ay kailangan may batayan at may hinahanap, bunga. Kapag malago ka, kailangan may bunga ka. Next level tayo, kapatid. Amen? Yung paglago dapat mamunga dahil yung growth mo mapunta sa next level ng buhay mo. Huwag kang maging bansot. If you are connected with God, you are fruitful. Ulitin ko. If you are connected with God, you are fruitful. Fruit that will last. Tama? Oo, tama. Kasi kapag sabi mo na connected ka kay Lord, sigurado may bunga ka eh. Pero bakit nga ba wala kang bunga? Marami kasi sa atin nag-disconnect. Lumayo kay Lord. At ang sabi, okay na ako Lord. Ikaw na lang. Pastor, ikaw na lang. Leader, elders, ikaw na lang. Pag-mission. Gawain mo yan. No. Si Lord, may assignment sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. You must be grow. Grow. Lumago ka. At kapag lumago ka, sigurado magbubunga ka. Amen? Ang bunga, sabi nga doon, fruit that will last. Ang bunga na yan, makikita yan sa yung paglago. No? Sino yung i-disciple natin? Hindi yung kaibigan mo, ka-office mate mo, no? Yung mga kakilala mo. O baka naman yung asawa mo, hindi pa yan nakakilala kay Lord. Kailangan pang i-disciple. Kapatid, hindi mo na kailangan maghanap ng iba. Yung asawa mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo. Kailangan yung assignment natin kay Lord, gampanan natin. No? Kasi baka naman pagdating ng panahon, bigla na lang tayong kukunin ni Lord at wala tayong ginagawa, pabanjing-banjing lang tayo, sigurado magkakaproblema ang buhay natin. Balikan natin ang
Timothy. Sabi niya doon, ipaglaban mo ng mabuti ang iyong pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Sa huli, kapatid, sa huli, kapag tama ang pananaw, tama ang galaw. Kapag tama ang galaw, hindi galaw-gaw. Ulitin ko, kapag tama ang pananaw, tama ang galaw. Kapag tama ang galaw, hindi galaw-gaw. Marami kasi sa atin ang hindi tama ang pananaw eh. Hindi siya na-caught by the vision. Si Lord, yung vision ni Lord sa buong mundo ay makakilala ang bawat isa. Maligtas. Kaya may assignment ang bawat isa sa atin. No? Kapag tama ang pananaw mo kay Lord, sigurado maganda ang kinahanapnan. Amen? Pag tama ang pananaw mo kay Lord, sigurado maganda ang kahinatnan ng buhay mo. Yung iba kasi, walang tamang pananaw. Wala na nga, nagwawalwal pa. No? Yung iba kasi sa atin, wala na nga, nagwawala pa. Kapatid, may assignment tayo kay Lord. Dapat yung buhay natin, gawin natin. No? Kung mga nangyari noong unang panahon, noong nakarang taon, wala tayong ginagawa. Ngayon, may gagawin tayo. Dapat 10 times better ang buhay mo than before. Ulitin ko. 10 times better than before. Gawin natin. The harvest is ripening. Marami ang naghihintay sa'yo na kumilos ka at hinihintay ka lang ni Lord na ipagamit mo ang buhay sa Kanya dahil ito ang nais ng Diyos sa buhay mo. Sa hapong ito, I hope na may natutunan tayo. And I pray na sa lahat ng ating nakinig, napakinggan, patuloy itong manaliksik, sumiksik sa ating puso't isipan at itanim natin ito sa bawat araw ng ating buhay. May assignment tayo kay Lord. You must be grow. Kailangan mong lumago, kapatid. Huwag kang matakot kasi fear paralyze your anointing. Fear paralyze your anointing. Fear rob you of your spiritual leadership gift. Kapatid, dapat yung takot, hindi yan makakapaghinto sa atin. Never stop. Huwag kang huminto. Patuloy kang maglingkod sa ating Panginoon. Sa hapong ito, salamat sa buhay ng bawat isa. Tanda natin, gawin natin 10 times better than before ang buhay natin ngayon. Ang hindi natin nagawa before, pag-ibayuhin natin, gagawin natin ngayon. Dahil may plano si Lord sa bawat isa sa atin. Tayo, balikan ko lang, ang unang assignment natin sa ating Panginoon, we help someone to find their way back to God. We help someone to find their way back to God. Pangalawa, we help someone to find their way back to order. It's very important na tumulong tayo, kumilos tayo ngayon. Hindi pa huling lahat. Bigyan natin ng puwang ang Diyos sa ating buhay. Huwag tayong pabanjing-banjing lang. Dapat may gagawin tayo sa panahon ng pandemic. Dapat may gagawin tayo sa panahon ngayon dahil maraming tao ang naghihintay sa ating pagkilos. Sasamahan tayo ng Panginoon. Tandaan mo, kapatid, sabi ng Panginoon doon sa Matthew 28, di ba? I will be with you until the end of the age. Huwag kang matakot. Kasama natin ang Panginoon. Iingatan ka, gagabayan ka. Sa oras nito, pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay. Ito ay paalala bilang inyong lingkod,
At sa araw nito, tayo po ay nagpapasalamat dahil ang Diyos ay palaging gumagawa sa ating buhay. Kung ang Diyos ay kaagapay, tiyak ang tagumpay. Magandang hapon, pagpalain tayo ng buong may kapal. Tayo manalangin, dakilang Diyos at aming Ama, kami nagpapasalamat sa hapong ito. Tunay po, Panginoon, na kayo pong kumilos sa aming buhay. Kayo pong magpapaalala sa amin na may assignment kami sa iyo. Gagawin namin, Panginoon, ito dahil kami, Panginoon, ay sasamahan mo, iingatan mo. Samahan mo kami sa patuloy na sa paglalakbay namin sa buhay na ito. Sa iyo namin pinagkatiwala ang aming narinig at ang aming Panginoon na pakinggan ay ito'y aming isa puso at lagi namin po itong gagawin isa pamuhay. Itong aming dalangin may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless. Magandang hapon sa inyong lahat. My soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord, by His righteousness and power. He will strengthen, He will guide. I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, with on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Oh my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord, by His righteousness and power. He will strengthen, He will guide. I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, with on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Then I will rest upon His promise, patiently I'll wait. I'll wait. I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, with on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. I will trust in Him with all my heart. I will trust in Him. I will rest upon His promise,
patiently I'll wait. I'll wait.